Today we're going to do the unboxing of the legendary Halo GT1 Pro. Okay, now let's do the unboxing of our Halo GT1 Pro. So, as you can see, okay naman yung packaging niya. Na-receive natin siya from, na-order natin siya from Gadget Hunter. So, for around $799, including the shipping fee na around 50 pesos. So mukhang okay naman siya. Okay naman yung packaging niya. So let's proceed with the unboxing. So gagamit tayo ng ating tool para sa pagbukas. Ito ang ating tool. Okay, so dito natin buksan sa may bandang. Okay, para hindi rin naman masira. Ayusin natin ang pagbukas. Medyo. Okay, dahil mabilis siyang dumating. Mga around 1 day lang. Wala pang 24 hours dumating siya. Parang in-order ko siya ng around 5 o'clock ng gabi. Dumating siya kinabukasan ng mga around 10 AM ng umaga. So, mas lumiliit yung chances na masisira yung gadget natin. Kasi nga, mas mabilis siyang dumating, no? So now let's open this one. Okay, so let's put that on the side. Hanapin natin yung opening ng box. Okay, so ito na yung gadget natin. Ito yung gadget natin. So kung makikita nyo, mukhang legit naman siya. Check natin yung mga included dun sa box. Meron siyang what is this? I don't know. Okay, meron siyang charger, no? Yung pinaka-cord ng charger. Included siya. Ito na nga yun. USB, micro USB pa rin siya, hindi siya USB Type-C. At check natin ano pa yung mga laman. Meron siyang ito yung mga nilalagay dun sa ano. Meron siyang 2 pair. I think it's 2 pair. Okay, may dalawang pares. May dalawang malaki. Ito yung mas malalaki. At ito yung mas maliliit. Depende siguro kung ano yung, kung saan mas aakma sa tenga mo. Balik natin. Let's put this on the side. This one also. Lagyan natin sa side. Tapos meron tayong instruction. Yung paperworks na hindi naman natin pinabasa. Okay. It's written in Chinese ba? Chinese. On the other side, English. Okay. Balik natin sa box. And then, ito na. Buksan na natin ang ating Halo GT1 Pro. Okay, check natin. Oops. Nandito yung kanyang saksakan ng charger. Tapos, nandito naman yung... Buksan na natin ang ating Halo GT1 Pro. Ito na siya. Oops. Ito na yung... what do you call, TWS natin na GT1 Pro. Mukhang premium naman ang kanyang plastic. Premium naman. And the other one, mukhang premium din. Bali, tatlong pares nung ito yung plastic na nilalagay dun sa may bandang dulo, no? Depende siguro sa size ng tenga mo. Meron siyang Realtek chipset at 4 gram per earbud
ang kanyang weight. At meron din siyang Bluetooth connectivity 5.0. At ang inaabot na distance ng earbud is 10 meter. At meron din tayong 43 milliampere per earbud. At ito ay IPX5. Ibig sabihin, pwede siyang maulanan at pwede rin siyang mapawisan. Pwede siyang gamitin habang nag-gym or nag-jogging tayo. At para naman sa kanyang charging docks, meron itong 800 milliampere at meron siyang 26 plus hours kung ito yung gagamitin. At kung naka-standby lang naman, pwede itong umabot up to 300 hours. At para sa kanya namang listening experience, okay naman siya. Matino ang kanyang sound, hindi naman tunog lata, hindi naman siya kinapos sa bass, at masasabi kong disente ang kanyang sound. Compare sa ibang earbuds na natry ko, okay siya. Yung mic quality niya, kung ano yung naririnig nyo ngayon, eto yun. Naintindihan ba ako? O, anong masasabi nyo? Okay ba? At para naman sa kanyang touch controls, kayo na ang humusga. Anong masasabi niyo sa GT1 Pro? Pwede nyo i-comment yan sa comment section at ilalagay ko rin sa description box kung saan siya pwede mabili ng mura. Salamat and see you on our next vlog.